Hallelujah! Makakapuna po tayong lahat at purihin po ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Pakibati po natin ang ating mga katabi. Good morning, beautiful. Ayan. Okay lang po ba na yung mga nasa likod ay mag-forward sa harapan para makompleto po na pangit kasing bakante yung upuan natin sa unahan? Okay lang po ba na move forward tayo para lahat ng upuan sa unahan ay ma-occupy? At ang mga bakante na lang po ay yung sa likuran. Sige po, paki-occupy natin yung unahan. And then, dyan po sa may kusina, ang nandyan lang po yung tagapagturo, lahat ng leaders dito sa loob, mag-aaral tayo. Wala ho munang tatambay sa lahat ng tambayan. So ngayon ay month of March at may panibago tayong series. Ang ating series for the month of March is Fear over Faith. Sabihin nga po natin, fear over faith. Okay, sabihin po natin, fear over faith. Ayan. So, basahin po natin yung ating teksto ngayon. Doon po sa Isaiah chapter 41, verse 10. Okay, tignan niyo po yung ating monitor. Nandiyan po yung Isaiah 41:10. At sabay-sabay po nating basahin by faith, by declaration. Okay, sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. So do not fear, for I am your. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Huwag kayong matakot, sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kayong panghinaan ng loob, sapagkat ako ang inyong Diyos. Palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo, at hahawakan ko kayo ng aking kamay ng katwiran. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Pakitanong nga po natin ng katabi natin, meron ka bang takot na nararanasan ngayon? Meron sino may mga takot na nararanasan ngayon? Amen? Ang sabi ng God, do not fear. Ibig sabihin may mga takot tayo. Lahat ng tao ay meron pong takot na nararanasan. Marami yan. Fear for financial lack, may problema sa pera. Tanungin mo nga katabi mo, may problema ka ba sa pera? Kinakapos ka ng pera. Fear of failure. Natatakot tayong mabigo at masaktan. Fear of the future. Hindi natin alam kung mararating pa ba natin yung ating mga pangarap. Fear of falling apart. Baka mahulog na naman tayo. So lahat ng tao ay mayroong mga pinagdadaan ng takot. Iba-iba, pero lahat tayo may takot. But here is the T. Fear is loud, but God is louder. Bagamat maingay ang takot na bubulong at sumisigaw sa atin na tinatakot tayo, pero higit na mas malakas at makapangyarihan ang ating Diyos. Isaiah 41 verse 10 ay nasulat nung panahon na ang mga Israelita na nasa tinatawag nating season of uncertainty. Yung hindi nila alam kung anong mangyayari. And Isaiah chapter 41 verse 10 is not a suggestion. Hindi ito pakikiusap na sa, huy, wag kayong matatakot. Hindi ganun yon. Nung panahon ng bansang Israel ay nasa kaguluhan, kawalan ng katiyakan, hindi nakiusap ang Diyos. Isaiah 41 verse 10 is not a suggestion. It is a command. Sa lahat ng mga natatakot, sa lahat ng mga nag-aalinlangan, sa lahat ng walang katiyakan, ang sabi niya, fear not. Tingnan mo nga mukha ng katabi mo. Mukha bang may kinatatakutan yan? Parating na mga Bombay. Parating na mga Indiano.
Takot na takot tayo pagka yan ang nakikita natin. When fear shouts, faith must stand. Kapag naririnig na natin yung tinig at sigaw ng takot, dapat ang ating pananampalataya tumitindig na, tumatayo na. Because God is present, God is powerful, and God is a personal God. Hindi kanya iiwan. Iiwan ka ng lahat ng tao. Magbabago lahat ng tao, pero Diyos kailanman hindi ka iiwan, hindi siya magbabago para sa iyo. Tama? O may tama? Faith is not the absence of fear. Na kapag tayo'y nagkaroon ng tunay na pananalig at pananampalataya, hindi ibig sabihin wala ka ng takot. Hanggat nasa lupa tayo, hanggat nasa mundo tayo, hanggat nasa katawan tayo, may takot. So faith is not the absence of fear, it is choosing to trust God despite of our fears. Na kahit ang dami mong kinatatakutan, ang taong may pananampalataya ay mas pipiliin niya, mas titindigan niya, mas tatayuhan niya ang kanyang pananampalataya kaysa sa takot ng mundo sa kanya buhay. Amen? If you believe that, shout hallelujah. Because God is with us, we don't have to bow to our fears. Because when faith rises, fear resigns. Kapag nakita ng mundo na tayong lahat ay tumitindig sa ating pananampalataya, ang takot tumatakbo. When faith rises, fear resigns. If God is present, panic is powerless. Kaya kapag buhay na buhay ang pananampalataya natin, hindi tayo nagpapanik. Hindi tayo nagkakagulo because we believe that our God is still sitting upon His throne and in control. Sabi mo nga sa iyo, tabi, huwag kang magpanik. Kontrolado ni Lord yan. And all things will work together for good. Amen? So simulan natin ang ating pag-aaral. Tingnan po natin yung ating outline. Faith over fear. It is not about fear management. It is not about fear tolerance. It's all about fear overthrow. So isang buwan nating pag-aaral about faith over fear, hindi natin tatalakayin yung fear management. Hindi natin tatalakayin yung fear tolerance. Ang tatalakayin natin is overthrowing fear in our spirit. So tatlong bagay po ang ating dapat matutunan para yung mga fear na yan ay ating mapagtagumpayan. Number 1, the presence of God. Number 2, the power of God. And number 3, the promise of God. Sino member dito ng 4-piece? Dapat maging member din kayo ng 3-piece. Kasi member na kayo ng 4-piece eh. Dapat maging member tayo ng 3-piece. Maging member ka ng presence of God, power of God, and the promise of God. Handa na po ba tayo? Okay, simulan natin ang ating pag-aaral. Number 1. Okay, sa ating pag-aaral, siguro ito po ay isang pagtuturo lamang. Sabi nga natin, note takers are world changers. Alam niyo kung nais ninyong gamitin kayo na pa, sino ditong gustong gamitin siya ng Diyos sa pagbabago ng mundo, pagbabago ng mga tao? Sino gustong gamitin ng Diyos? Dami nating barkada, kaibigan, kapamilya, katrabaho, kapitbahay, yung lahat ng mga natin, yung kainuman natin dati, kasugwalan natin dati, yung katambay, lahat ng natin. Gusto ba natin gamitin tayo ng Diyos para sa kanilang pagbabago? Sanayin niyo po sarili niyo na every time tayo nag-aaral, isulat po ninyo. Hello po. Isulat po ninyo. Magsanay kayo na tuwing umattend tayo ng church,
magdala kayo ng notebook at ballpen. Sulat niyo po. Kasi yung mga naririnig nyo yan, magagamit ninyo. Magkakaroon kayo ng isang senaryo at sitwasyon. Ito yung sinabi ni Bishop pa. So may babalikan kayo. Amen? Sabihin nga natin, note takers are world changers. Sulat po natin. Kaya nga, di ba mapala tayo ang Biblia na pag-aaralan natin kasi may nagsulat. Alam nyo, kung walang nagsulat ng Bible, hindi na natin ito mapapag-aralan. Pero may nagsulat. Kaya ang Biblia ginagamit sa tuloy-tuloy nating pagbabago. Kaya kung nais mong gamitin ka sa pagbabago, matuto kang magsulat. Okay, kung walang dala, okay lang, next week magdala tayo. Okay, point number 1. The first truth or principle to put our faith to overcome fear is have faith on God's presence. Anong ibig sabihin ng having faith in God's presence? God is with us. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Sabi mo nga sa itabi, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Sinong naniniwala na kasama niya ang Diyos, taas ang kamay? Yung hindi nagtaas ang kamay, sino kasama mo? Dapat, si Lord lang kasama natin. So kung naniniwala ka na kasama mo ang Diyos, counselor, matapang ka na? Madikit ka lang sa mayor, ang tapang mo na? Madikit ka lang sa isang gobernador, ang tapang mo na? Madikit ka lang sa isang congressman, ang tapang mo na? Madikit ka lang sa isang senador, matapang ka na? Madikit ka sa bisi at presidente, matapang. Eh, kadikit kasama mo ang Diyos. Amen? So faith over fear. Put our faith in God because God is with us. Fear says, you are alone. But faith says, God is with you. Kapag puno ka ng takot, ang sasabihin ng takot sa iyo, yan, nag-iisa ka, nagsusolo ka, iniwan ka na ng lahat, pinaltan ka na, iba na jowa niya ngayon, may ibang pamilya na yon. Ganun ang mundo, pagtakot, laging sasabihin, nag-iisa ka na lang. Pero kapag may pananampalataya sa'yo, the faith will says, God is with you. And when God says, I am with you, hindi ito isang motivational line. Hindi ka lang minomotivate ng Lord. Nang sabihin ng Diyos, I am with you, it is a covenant language. Sabihin nga natin, covenant. So yung sinabi ng Lord, fear not, I am with you, that is not a motivational word. It is a covenant word. Anong ibig sabihin ng covenant? Kahit magkaroon ng gera, baha, lindol, earthquake, yung covenant hindi magbabago. Kahit lumubog ang mundo, kahit magbagsak ang mga building, kahit bumaba ng bumahan ng apoy, yung covenant ni God, nang sabihin niyang, I am with you, hindi kanya iiwan. Kaya paano kang matatakot kung kakampi mo at kasama mo ang Diyos? So hindi ka nag-iisa sa battle, hindi ka nagsusolo sa struggle, at hindi ka abandon sa adversity. Kaya, ang sarap mabuhay ng may pananampalataya. Dahil kapag meron kang battle, kasama mo ang Diyos. Kapag meron kang struggle, hindi ka nagsusolo, kasama mo ang Diyos. At kung meron kang kaaway, kasama mo ang Diyos. Amen? If God is with us, why should fear be within us? Kung talagang kasama mo ang Diyos, bakit ka may takot? Eh, kasama mo ang Diyos, bakit ka matatakot? If God is with us, you are not outnumbered, but you are overpowered. Naglalakad ka palang mga demonyo, nagtatakbuhan na. Naku, kasama nito ang Diyos. Pagsakay mo sa sakyan, nagtatakbo ng mga demonyo, kasama nito ang Diyos. Kahit saan ka magpunta, kapag kasama mo ang Diyos, you are not outnumbered, you are overpowered. Nagliliwanag ka.
O pakisilip katabi, nagliliwanag o nagdidilim? Tignan mo mukha ng katabi mo, nagliliwanag, nagdidilim. So faith over fear, number one, dapat matapang ka, malakas ka. Bakit? Because God is with you. Walang demonyo, walang problema, walang pagsubok, walang kahirapan, walang kagipitan na pwedeng magpataob sa'yo dahil kasama mo ang Diyos. If you believe that, shout hallelujah. Number two, faith in God's power. So hindi lang natin kasama si Lord. Binigyan pa tayong kapangyarihan. Sabi doon, God will strengthen you. Sabi ng Isaiah 41:10, I will strengthen you and I will help you. So hindi ka lang sasamahan. Palalakasin ka pa niya at tutulungan. May mga taong sasamahan ka pero pag may away, hindi ka tutulungan. Tanungin mo katabi mo, may kilala kang ganoon? Kasama mo. Pero nung nag-grumble na, nag-away, may bahala ka. Sasama lang ako, pero hindi ako lalaban. Pababayaan ka rin. Nagkakagulo, binubugbog ka. Sinusugod ka, pero yung kasama mo, wala lang, nanonood lang. Binibidyo ka pa. Ganda, ang galing ah. Pero hindi ka tinutulungan. Sabi mo nga sa katabi, hindi ako ganon. Tutulungan kita. Fear says, you cannot handle this. Ang sasabihin lagi ng takot, ay, hindi mo kaya yan. Mahirap yan. Hindi ka na makakapagbago. Hindi ka na makakabayad sa mga bumbay mo. Hindi ka nagagaling. Hindi ka na magkakaroon ng sarili mong house and lot. Hindi ka na magkakaroon ng sariling sasakyan. Habang buhay ka na lang naghihirap, magdudusang naghihirap, mamamatay na mahirap. Ganun yung takot. Hindi ka na magkakajowa. Ako, parang tumahimik ang kalangitan. Di ba maraming ganun? Hindi ka na magkakaanak. Hindi ka na may kakasal. Yun ang binubulog ng mundo, puro negatibo. Hindi na mabubuo pamilya mo. Hindi ka na makapag-a-abroad. Hindi ka na mapopromote. Fear will always say, you cannot handle this. But faith says, God will empower you. God will help you. And God will strengthen you. Yung mga hindi mo kayang gawin, anak, gagawin ko para sa iyo. Do you believe that? Yung hindi mo kayang gawin, gagawin ng Diyos. Hindi mo kayang magbago, anak, ako magbabago sa iyo. Hindi mo kayang ma-promote, ako magpo-promote sa iyo. Hindi mo kayang magumaling, ako magpapagaling. Because God will help you and strengthen. If you believe that, shout hallelujah. God didn't say, you are strong. Hindi niya sinabing ganon. But God says, I will strengthen you. Meaning, our confidence is not on our capacity, but our confidence must be in God's capability. Nagiging matapang tayo, hindi dahil magaling tayo. Nagiging matapang tayo kasi magaling ang ating Diyos. Because God will strengthen me, God will empower me, God will enable me, then I can do all things through Christ who will give me the strength. Amen? Our weakness becomes not just our liability. It will become our opportunity. Kita mo, kahinaan mo na, hindi mo pa liability. Minsan yung kahinaan natin, blessing in disguise. Kasi mula sa kahinaang yan, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Nung ako pa'y ma-born again, October 28, 1997, at the age of 19, meron po ako sakit na inferiority complex. Mahiyain sa tao. Matatakutin. Hindi niyo po ako makikita dito sa pulpito. Every time na umatin ako ng church, doon ako sa dulo. Hindi ako naupo sa unahan. Kasi natatakot ako. Nahihiya ako. But simula nung itinatak sa akin ng Diyos yung Philippians 4:13, yun yung talata na nagbago ng aking journey bilang isang Kristiyano.
tinatak ng Diyos dito yon. At ang nakalagay doon, I can do all things through Christ who will give me the strength. Kaya ang aming church doon, maliit din. Kailangan na magtuturo sa children. Ako po, I can do all things through Christ who will strengthen me. Kailangan ng music team. Ako po, I can do all things through Christ who strengthen me. Kailangan natin ng youth. Ako po, I can do all things through Christ who... Lakat ng gawain. Ibinigay ko, pinagkatiwala at pinagamit ko buhay ko. At ang lagi ko lang tinatayuan, I can do all things through Christ who will strengthen me. At sinong mag-aakala na yung matatakutin, mahiyain na yun na batang yun ay magiging pastor? Yun yung kaganda ng faith over fear. Our confidence is not on our capacity. Our confidence is on God's capability. Pinili ng Diyos ang maghihirap, maghihina para palakasin. Pinili ng Diyos ang mga mangmang para patalinuin. Kaya wala tayong may pagmalaki kundi Diyos lamang. Amen? If you believe that, shout hallelujah. Fear says, I cannot. But faith says, God can. Fear says, Goliath is too big. But faith says, my God is bigger than Goliath. Kita niyo yung malaking pagkakaiba ng faith and fear? Pakisilip uli mukha ng katabi niyo. Ano nakikita mo, fear or faith? Sabihin mo sa kanya, naiintindihan na kita kung bakit ka ganyan. Nasa mukha mo eh. Kapag ang taong puro fear, ay walang mararating yan. Kaya pala, puro katakot. Pero kapag ang taong puno ng faith, kaya pala ikaw ay talagang matagumpay. Kasi puno ng faith. So faith over fear, principle number 2, have faith on God's power. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Ang mga tinawag ng Diyos, mga magsasaka, mga mangingisda, no read, no write, walang pinag-aralan, pero binigay nila buhay nila sa Diyos. Anong nangyari sa kanila? They turned the world upside down. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nung panahon nila, ang mundo binaligtad nila, lahat ng makasalanan lumalapit sa Diyos. Kaya mo mag-share, kaya mong mag-witness, kaya mong maglabro, kaya mong mag-disciple, kaya mong mangarap. Bakit? May kapangyarihan. Kaya minsan alam mo ate, habang nakatayo ka papawit, hindi ko nakikita ko yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat tayo pag tumindig by faith, ang nakikita nila, hindi yung galing lakas natin, yung kapangyarihan ng Diyos. Aaminin ko po sa inyo, hindi ako ganito. Kaya pag kami nagkakaroon ng reunion ng mga kaklase ko, anong nangyari sa iyo? Last Thursday, meron akong wedding sa Laguna. Taga Laguna ho ako. Taga Calamba, Canlubang, Barrio Happy Valley. May kumakaway. Isang ninong. Tinitigan ko. Yung kaklasmate ko nandun. Abayan, ninong. Laking gulat niya. Kasi yung dating Efren na kakilala niya, malayong malayo sa Efren na nakikita niya ngayon. Alam niyo kung anong tawag doon? Miracle. Because the greatest miracle of all time is the miracle of changing. Ang pinakamataas na himala ay ang himala ng pagbabago. Kaya pag ikaw ay binago ng Diyos at naging daan ka ng pagbabago, pag nakita ka ng dati mong kakilala, himala. Talagang himala kasi hindi ikaw yun eh. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa atin. Biro mo makikita mo si Kuya Ben, nandito sa pulpito nangangaral. At ang daming taong lumalapit, tumatanggap sa Diyos. Makikita nyo si Kuya Mark. Aba, nasa TV na, evangelist na. Lahat ng tao, di ba? Anong sabi na? Himala. Kasi talagang himala yun.
Kasi ang nakikita natin sa kanila, hindi yung talino, galing at husay nila. Ang nakikita natin sa kanila, kapangyarihan ng Diyos sa pinangako ng Diyos. Nang sabihin ng Lord, fear not, I am with you. Fear not, and do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. Sabihin mo siya yung katabi, malapit ka na. Alisin mo lang yung takot. Amen? Isang malakas sa palakpak sa ating Diyos. The last and final, dito po ako magtatapo. Faith in God's promise. Manalig ka, kasama mo ang Diyos. Manalig ka, taglay mo kapangyarihan ng Diyos. At pangatlo, manalig ka, taglay mo mga pangako ng Diyos. Ano sabi ng Isaiah 41:10 last part? And I will uphold you with my righteous hand. Hindi ka lang sasamahan, hindi ka lang palalakasin, hindi ka lang tutulungan, hahawakan ka pa ng Diyos. Bino mo, sinamahan ka na, pinalakas ka pa, tinulungan ka pa, at ngayon, hinahawakan ka pa. At anong may hawak sa atin? May righteous right hand. Anong sekreto ito? Ba't hindi tumatao? Ba't hindi na... Ihawak ng Diyos yan eh. Di ba sa politiko, ba't hindi ito matalo-talo? Hawak ni Mayor yan. Ba't hindi ito nawawala? Hawak ni Gobernador. Pag depende sa may hawak eh, tanong mo katabi mo, sino may hawak sa'yo? Kaya kapag ang may hawak sa'yo, tao lang, lalaglag ka. Pero mong may hawak sa atin ng Diyos, fear says, you're going down. But faith says, God is holding you. Nagbabagsak ka ng lahat, pero ikaw hindi babagsak, hawak ka ng Diyos eh. Nawawasak ang buhay ng lahat, pero ikaw hindi kasi hawak ka ng Diyos. Natatanggal lahat sa trabaho, ikaw hindi matatanggal, hawak ka ng Diyos eh. Kung matanggal ka man, ibabalik sa iyo mas magandang trabaho. Nasisira lahat ng relasyon, ikaw hindi masisira, hawak ka ng Diyos eh. Basta hawak ka ng Diyos, walang kalaban-laban ng kalaban. To be upheld, it means you will not collapse, you will not be destroyed, and you will not be defeated. Yan ang hawak ng Diyos. Hindi ka babagsak, hindi ka mawawasak, hindi ka matatalo. Yes, we may bend. May time na talagang mapapagod ka. But you will not break. Alam niyo, nararanasan ko yan eh. Simula nang ako'y utusan ni Bishop na mag-aral, 2 araw ang kinuha niya sa akin, Tuesday and Wednesday. Pero hindi ibig sabihin nun, iiwan ko lahat ng aking ministry. Binigay ko ang Tuesday and Wednesday ko sa pag-aaral. Pero lahat ng ministry tinamaan nun, ni-reschedule ko lang. Hindi pwedeng mawala. Kaya araw ng Tuesday, 7 Bible study ko. Wala pa doon ang GMB. Sa Thursday, 3. O hindi, ang Thursday ko, 4 doon, 5 sa Thursday. Sa Friday, 3. At Sabado, nagmi-mission ako. Sarap ng tulog ni kapatid, mga bless na bless yun. Yung mga ganyan kinakausap, huwag yung gagambalain na kinakausap ng Diyos yan eh. Amen. So we may bend. May mga time na pag-uwi ko, pagod na pagod talaga ako. Dati kasi nagagawa ko, pagkagising ko ng Monday, uupo na po ako sa aking table, hanggang gabi na yun nag-aaral ako. Kasi hinahanda ko lahat ng lesson ko. Ang lesson na pinaghahanda ko araw sa loob ng isang linggo, minimum po ng 10 sa isang linggo. Wala pa yung dedication, wala pa yung wedding, wala pa yung funeral service, wala pa yung mga ganon, wala pa yung mga dalaw sa kapatiran, wala doon. Ang nangyayari sa akin ngayon, dahil nakuha lahat ng araw ko, inaayos ko na lang. Araw-araw naghahanda ako para sa aking lesson ngayon, kinabukasan. Kaya pagdating ko, pahinga lang ako, aral uli. Pagdating ko, pahinga uli, aral uli. Ganun ang ginagawa ko. Pero alam nyo, talagang ang bait ng Diyos. Kasi kasama ko siya lagi, pinapalakas niya ako lagi, at hinahawakan niya ako parati. Makikita niyo ba akong nangihina ngayon? Hindi niyo ako makikitang nangihina. Nangihina lang ako pag tapos na ako magturo.
Kasi doon lumalabas yung aking pagod. So to be upheld by God, you will not collapse, you will not be destroyed, and you will not be defeated. You may bend, but you will not be break. God's right hand symbolizes authority, strength, power, victory, and salvation. And if God is holding you, no situation can drop you. Pag sinabing hawak ka ng kanang kamay ng Diyos, ibig sabihin yun kapangyarihan. Ibig sabihin yun authority. Ibig sabihin yun lakas. Ibig sabihin yun victory. Ibig sabihin yun salvation, na ano man ang pagdaanan mo, hindi ka lalaglag. Hindi ka matatalo. Hindi ka makukulas. Bakit? Hawak ka ng Diyos. Kahit isang batalyong demonyo humatak sa iyo, hindi mananalo yan sa ating Diyos. Amen? If you believe that, shout hallelujah. At tingnan mo mukha ng katabi mo, may nagbago? Fear pa rin o faith pa rin? At tingnan mo mukha ng katabi mo kung may faith na o may fear pa rin. Amen? So in closing, sa ating summary, closing na tayo. Fear always whisper lies. Ang laging ibubulong sa inyo ng takot, kasinungalingan. Hindi ka na magbabago. Hindi ka na makakaaon sa hirap. Hindi ka na mapopromote. Hindi ka na matatanggap sa trabaho. Hindi na mabubuo pamilya mo. Hindi ka na makakapag-aral. Hindi ka na makakapagtapos. Ganun lagi ang demonyo sa fear natin. So fear will always whisper lies. That you are alone, you are weak, and you are finished. Sino nakarinig ng ganun? Wala ka ng kakampi. Nagsosolo ka na lang, iiwan ka ng lahat, mahina ka, tapos ka na. Kaya marami nagpapakamatay. Yung mga nagsusuicide, kasi feeling nila, nag-iisa na lang sila sa mundo. Wala nang nagmamahal sa'yo. But faith will declare, itong pakinggan natin, faith will always declare not lies but truth. Anong sasabihin sa inyo ng faith? God is with me. God will strengthen me. And God will uphold me. Yun ang dapat nating marinig. Huwag mong tanggapin yung nag-iisa ka lang. Sabi mo, hindi, God is with me. Huwag mong tanggapin yun, you are weak. Hindi, God will strengthen me. Huwag mo sabihin yung iiwan ka, hindi, God will hold and uphold me. Tinawag ka ng Diyos, hindi para maging talunan. Ano man ang iyong pinagdadaanan, tinawag ka hindi para maging talunan. Tinawag ka para maging isang mananagumpay. Tinawag ka hindi lang para maligtas. Tinawag ka para maging daan ka ng kaligtasan. Pamilya mo, dalhin mo sa Diyos. Mga kaibigan mo, barkada mo, dalhin mo sa Diyos. Tinawag ka hindi para manatili ka na lang mahirap. Hindi masamang maging mahirap. Pero yung mabuhay at mamatay na mahirap, may problema yan. Jesus came to give you life and have it more abundantly. It is the Lord's delight to see you prospering. Kaya ang pagiging mahirap, hindi kasalanan. Pero ang mabuhay at mamatay na mahirap, may problema tayo. At naglilingkod tayo sa Diyos, maging tapat ka sa Panginoon. Faith doesn't deny reality. Sabi nga po natin, faith doesn't deny reality. But faith declares that God is supremacy over reality. Yes, nakikita ko ngayon sarili ko mahirap, pero payayamanin ako ng Diyos. Nakikita ko sarili ko ngayon nagko-commute, wala sasakyan, pero bibigyan ako sasakyan ng Diyos. Nakikita ko sarili ko may sakit, may karamdaman, pero pagagalingin ako ng Diyos. Nakikita ng Diyos, nangungupahan ako, pero bibigyan ako sariling tahanan ng Diyos. Nakikita ng Diyos, mahihain ako ngayon, pero patatapangin ako ng Diyos. Nakikita ng Lord, maliit ang church natin ngayon, pero palalakin ito ng Diyos. Amen! If you believe that, shout hallelujah! Faith doesn't deny reality. It supersedes reality. Yang nakikitingnan mo yung katabi mo. Kitingnan yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, humanda ka. Pag nawala takot mo,
Kaya sabihin mo, pag nawala takot mo, at pinakinggan mo pananampalataya, magkakaroon ng himala sa buhay mo. Bino mo, dating lasinggero, preacher na. Dating adik, worshiper na. Dating pasaway sa baryo, evangelist na, may Bible study na doon sa grupo. Parang si Pablo. Once, he was a terrorist. But because of God, he became the greatest evangelist. Dating mahiyain, matatakutin, may inferiority complex na nangangaral sa inyo. Yang katabi mong yan, kung mananalig lang sa Diyos yan, 1 year from now, magugulat ka dyan. Lahat ng sugalero sa baryo nila, dadalhin niya dito yan. Lahat ng adik, lahat ng lisinggero, dadalhin dito yan. Mababago lahat yan. So ano challenge natin? Stop feeding your fears. Huwag mo nagsasabihin laging, nag-iisa lang ako, iniwan na ako ng lahat, mahina lang ako, wala akong pinag-aralan. Hindi ko to kaya. Kapatid, stop feeding your fear. Hindi na ako makakapaglingkod sa Diyos. Stop feeding your fear. But start feeding your faith. God is with me. God will strengthen me. God will help me. God will empower me. And God will uphold me with His righteous right hand. Yun ang itiklara natin. Because the size of our fear will shrink when the size of our faith put our faith in the greatest of our God and expand our heart. Yung sukat ng takot mo, yan ang magpapabagsak sa'yo. Pero yung sukat ng pananampalataya mo, yan ang mag-aangat sa'yo. Stop feeding your fear and start feeding your faith. Kasama mo ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi, kasama natin si Lord. Palalakasin tayo ni Lord. Tutulungan tayo ni Lord. At hahawakan tayo ni Lord. Amen. In closing sa ating Wise Up, Wisdom of the Day, fear over faith, faith over fear. Sabay-sabay nga natin basahin. Ready? Read. Fear looks at the storm, but faith looks at the Savior. You cannot pray in faith and panic at the same time. If God is with you, that's already a majority. Faith doesn't deny fear, it defiles it. Kay Pedro yan, saan ka nakatingin? Sa bagyo, sa ulan, sa alon, o kay Kristo? Si Pedro ay isang professional na fisherman. At sa tanang buhay niya, wala siyang nakitang lumalakad sa ibabaw ng dagat. Wala siyang nakitang ganon. Dumating ang matinding bagyo sa buhay niya. At sa kalagitnaan ng dagat, nakita niya ang Panginoon. Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, kung nananalig ka, lumapit ka sa akin. Para siya makalapit, lalakad siya sa tubig. Common sense, walang nakakalakad sa tubig. And by experience, wala siyang nakitang lumakad sa tubig. Yun yung fear. Lulupog ka. Mamamatay ka. Hindi mo kayang lumakad. Yun yung fear. Pero sabi ni Lord, kung nananalig ka sa akin, umalis ka sa bangka, lumakad ka, papalapit sa akin. Anong pakikinggan mo? Your fear or your faith? Saan ka titingin? To the storm or to your Savior? And I believe tayo mga modern Peter, pinapalapit ka ng Diyos. Pinapaalis ka sa iyong bangka. Ang bangka na yun is your comfort zone. Ayaw mo umalis sa bangka. Okay na ako dito. Masaya na ako dito eh. Pero may mas magandang plano ang Lord sa iyo. May hibalang dadalhin sa iyo ang Diyos. Sabi mo nga sa inyo, kaya mo bang iwan ang comfort zone mo, yung bangka mo? And you will step out of your boat, walking in the water by faith. At para mo magawa yun, alam mo ginawa ni Pedro nung simula, by faith eh. Umalis sa bangka, nakalakad. Nakalakad, kaya lang nung makita niyang ang taas ng alon ng tubig, malakas ang, napatingin siya sa alon ng tubig, lumubog eh.
Ito maganda, nung lumulubog siya, hinawakan siya ng Diyos. Bakit ka nagduda? Kaya pala may lumulubog, may nagdududa. Tanongin mo katabi mo, ikaw ba yon? Kaya ka pala lumubog eh. Nagduda ka. At anong tanda ng mga nagdududa? Tumitingin sa bagyo, sa alon, sa agos at hangin. Lubog. Pero nung tumingin uli siya kay Kristo, nakalakad eh. Kapatid, kaibigan, ngayong buwan ito, faith over fear. Ikaw si Pedro. At gusto ng Lord lumakad ka sa himala. Gusto ni Lord makalakad ka sa ibabaw ng tubig. Gusto ni Lord maranasan mo mga himala na hindi nararanasan ng ordinaryong tao. Pero bago mabagawa yan, start feeding your faith. Believe that God is with you. Believe that God will strengthen you. Believe that God will help you. And believe that God will uphold you. Huwag kang masanay every Sunday uma-attend ka lang. Hindi ka binago para umattend. Hindi ka niligtas para umattend. Hindi ka pinagaling para umattend. Hindi ka pinagpala para umattend. Niligtas ka para maging daan ng kaligtasan. Binago ka para maging daan ng pagbabago. Pinagpala ka para maging daan ng pagpapala. Kaya nga di ba ituro ko sa inyo, our calling is not just local. Our calling is not only global. Ang calling nga natin, global. Kasi sabi ng Bible, you shall be my witness in Jerusalem. That is our local, pamilya natin. And to Judea, Samaria, and all parts of the world, global yun. Kaya kahit sa Facebook, share tayo ng share kasi ang ating calling, maging daan tayo ng kaligtasan, pagbabago, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa barkada, hindi lang sa kaibigan, hindi lang sa buong mundo. Since na ma-born again ka, ilang kaibigan na ang nadala mo sa kaligtasan? Ilang kaibigan na nadala mo papalapit sa Diyos? Ilang kaluluwa na ang nairigalo mo sa Panginoon? Kaya nga hindi pa nagra-rapture, ang dami pa nating dapat dalhin. Alam niyo ba ngayon? Kahit ang dami-dami kong gawain, hindi ko tumitigil ang Lord. Every Saturday, ang aking plano po, ang message sa akin, every Saturday gagawin ko mission ministry. One Saturday ko palang pupunta ako ng Pampanga. May 3 hanggang 4 na Saturday pa akong magmi-mission sa iba't ibang lugar. Naghihintay lang ako ng tamang lugar at tamang tao kung saan ako dadalhin, Lord. Kasi talagang it's time to share the Word of God kasi malapit na pagbabalik ng Diyos. Kailan mo pa sila sisira ng pag-ibig ng Diyos kapag nandito na si Lord? May bomba na, may sumabog na, namatay na, na-stroke na, na-heart attack na, bedridden na, saka mo sisiran? Andun na heart attack, pupuntahan mo, perfect timing, Lord, heart attack na eh. Ate, mahal ka ng Diyos. Sabi sa'yo, bakit ngayon mo lang sinabi? Na-stroke na, nakulong na, nasira na boy, saka lang pupuntahan na sabi mong, Kuya, mahal ka na. Kapatid, huli ka na. Sana nung malakas pa siya. Sana nung may trabaho pa siya. Sana nung buo pa pamilya niya, nasabi mo na para hindi na niya naranasan yung nararanasan niya ngayon. Amen? Stop feeding your fear. Di ko kaya, mahirap pa to, nag-iisa ako. Kapatid, kasama mo ang Diyos. Palalakasin ka, patatapagin ka, hahawa. Kaya natin ito dahil kasama natin Diyos. In closing, tinuro ko to kahapon sa couples. About fearless faith din yung kahapon eh. Sabi ko sa couples, ang mag-asawa na puno ng takot, kapag may problema, naghihiwalay. Kasi puno ng takot eh. Ulitin ko ha. Ang mag-asawang puno ng takot, pag dumaan ng problema, naghihiwalay. Pati magkakaibigan, mga magbabarkada, pag puno ng takot, dumaan ng problema, hiwalayan. Pero ang mag-asawang puno ng pananampalataya, kapag may problema, nagkakapit-bisig yan. Yun yung malaking pagkakaiba.
Pag ikaw may takot, ang desisyon mo, hiwalay na. Hiwalayan kagad, iwanan na kagad kasi puno ng takot eh. Pero kapag may faith ka at dumaan ka sa maraming problema, walang yun. Ang sasabihin, Brad, kapit-bisig tayo. Na lalo tayong maging matatag, matibay dahil kasama natin ang Diyos. Kaya ito hamon ko sa inyo, anong gagawin nyo? Hiwalayan o kapit-bisig? Ang isang iglesia pag dumadaan ng maraming problema, kapag ang leader worker puno ng takot, iiwan ka niyan. Kasi puro na. Kaya umalis puno ng takot yan eh. Pero kapag puno ka ng pananampalataya, ate, kapit-bisig tayo. Na itong pinagdadaanan natin, alam natin, kasama natin ang Diyos. Itong pinagdadaanan natin, alam natin, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Itong pinagdadaanan natin, alam natin, hahawakan tayo. Parang relasyon ganun din. Kaya tiyakin ninyo sa inyong relasyon. Bawat relasyon, pamilya, trabaho, negosyo, sa anak, sa mag-asawa, tiyakin yung may pananampalataya. Kasi kung may faith, magkakapit-bisig kayo. Pero pag may fear, maghihiwalay kayo. Amen? Tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Pwede ba tayong magkapit kamay muli bilang isang pamilya ng ating Panginoon? Hallelujah. Tayong lahat ay yumukot, pumikit. At sa ating pagyukot, pagpikit, lumapit ka sa Panginoon. Kausapin mo siya. Humingi ka ng tawad sa mga takot na meron ka. Mga takot na naging dahilan kung bakit ikaw ay nabigo, kung bakit nasira ang buhay mo, kung bakit nawasak ang plano ng Panginoon. Humingi ka ng tawad sa lahat ng takot na lagi mo sinasabing, di ko ito kaya, mahina ako, nag-iisa ako, wala akong kakampi. Lahat ng negatibo na lumabas sa iyong mga labi, lahat ng negatibo na pumasok sa iyong kaisipan, lahat ng negatibo na ginawa ng iyong buhay, ihingi natin ito ng tawad. At simula sa araw nito, stop feeding our fear. At simulan po natin i-feed yung ating mga pananampalataya. Lord, maraming salamat na gaano man kalaki ang gulayat ng aming buhay. Gaano man kalakas ang mga alon, bagyot, lindol ng aming buhay. Naniniwala kami, higit na mas malakas, higit na mas makapangyarihan ang aming Diyos kaysa sa aming gulayat. Ang aming Panginoong Hesus kaysa sa mga alon, baha at lindol. Father God, sa oras pong ito, putulin mo ang lahat ng takot sa aming mga buhay. And Lord, right now, we speak, we declare, and we prophesy that we will not fear, for God is with us. We will not be dismayed, for God is our God. Because our God will strengthen us. Our God will help us. And our God will uphold us with His righteous hand. Lord, salamat sa katiyakan na ang mga salitang ito ay hindi isang pakiusap. Ang mga salitang ito hindi lamang suggestion. Hindi lamang ito encouragement. Isa itong covenant mo sa amin. Na anuman ang aming maranasan, anuman ang aming matungtungan, malakaran, anuman ang mangyari sa amin, Lord, hindi mo kami iiwan. Lagi mo kaming palalakasin, lagi mo kaming tutulungan, at lagi mo kaming hahawakan. Lord, salamat. Lord, increase our faith and help our unbelief. Kapatid, kaibigan, kung hanggang ngayon, nagdududa, natatakot, sabihin natin sabay-sabay, sabihin natin, Panginoong Yesus, patawad sa lahat ng takot na kumapyo sa aking buhay.
na nagpahirap sa aking buhay, na sumira ng aking buhay. Simula sa umagang ito, ako ay sumasampalataya na hindi ako nag-iisa. Kasama kita. Hindi ako mahina. Ikaw ang kalakasan ko. Hindi mo ko iiwan. Tutulungan mo ko. At hindi mo ko bibitawan. Kakapitan mo ko. Salamat sa tagumpay. Salamat sa himala. Salamat sa kapangyarihan. Simula sa umagang ito, I declare, I am an overcomer. I am more than conqueror. I can do all things through Christ who will strengthen me. I am empowered. I am enabled. I am strengthened. I am holded by God. And I can do all things through Christ who will give me the strength. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Isang malakas sa palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Pwede niyo bang yakapin ang inyong katabi? I love you with the love of the Lord. Sabihin mo, hindi ka na nag-iisa ngayon. Kasama mo si Lord. At kasama mo na rin ako. Amen. Shout hallelujah!